Welcome again sa AGC Disenyo, and this time umpisahan na natin ang discussion sa AutoCAD application. So depending on what you have installed on your PC, so you can use the base one or the architecture version ng AutoCAD. At kapag nag-install kayo niyan, mapapansin ninyo, meron kayong tatlong icons. So meron tayong global, meron tayong US Imperial, saka US Metric. Okay, so ano yung pinakaiba nitong tatlong to? So ang pagkakaiba nila is the use of units. Okay? So, yung global is the mixture of the US Imperial and US Metric. Pagka metric ang ginagamit natin, ito yung merong meters, centimeters, kilometers na usually ginagamit sa Philippine setting. Kapag US Imperial naman, ito man yung gumagamit ng inches, foot, di ba? So, usually ito sa ibang bansa siya ginagamit. Okay? Global, again, combination of these two. Now, since ang ginagamit talaga natin is metric, ito yung gagamitin natin. But, if in the ComLab, global lang ang nakalabas doon na logo, global lang gamitin natin. Okay, so double click natin yung US metric. Tayo natin mag-load. Then, kapag nag-load yan, ang unang lilitaw sa atin is the recent files window. Okay. So, in this video, alamin natin yung iba't ibang mga interface na makikita natin kapag ginagamit natin si AutoCAD. Okay? So, may nagpa-pop up dito nakalagay, Meet the Autodesk Assistant. So, pwede natin itong gamitin kung gusto ninyong humingi ng assistance sa kung paano gamitin yung certain interface no, dito sa AutoCAD, lalo na kung wala ang magaguide sa inyo. Okay? Pero since ito ay tutorial, ay magaguide ko na kayo dito sa interface niya. So, sa recent files window, wala pa tayong nakalagay kasi hindi pa natin siya ginagamit. Okay, pero once na meron na kayong mga progress ng project or even the templates, lilitaw na siya dito. So, pwede nyo piliin yung naka-grid view or naka-list view. Pagka grid view, nakikita nyo agad yung mga itsura ng mga thumbnails na inyong mga projects at mga templates. Pagka list view, mga pangalan lang ang lilitaw dito. Okay? Mas preferred ko yung grid view kasi nakikita ko agad kung ano yung latest update ko doon sa certain project. Makikita din natin sa recent files window yung open saka new. Okay? So, pagka-open, meron ka ng project talaga na ginawa na. Itutuloy mo na lang. Pagka sinabi namang new, ito ay from the scratch ang paggawa mo. And meron kayong mga choices pa, no? So, pwede kang gumamit ng templates or pwede kang gumamit ng sheet set. Okay, pero since umpisa pa lang tayo, dito tayo sa new. So, click new. Okay. So, makikita natin dito yung pagkakaiba ng architecture na version doon sa base version. Sa base version kasi ng AutoCAD, wala kayong makikita ang ganito, yung tools palette na design, saka yung styles browser. Na usually, medyo may pagka-parametric o parang nagre-revit ka na, sabi nga nila, yung itong architecture no, na version. Okay? Pero since hindi ko siya kailangan sa ngayon, i-close ko muna to, saka ito. Kasi sa basic muna tayo, no? So, again, interface ang pinag-uusapan natin. Okay. So, ano-ano ba yung mga makikita natin sa AutoCAD interface? So, please take note of this, no? So, itong may logo, ang tawag dito is application menu. Application menu. So, sa application menu, pagka din-drop down natin yan, makikita natin yung mga commands no for new, open, save as, import, export, up to close. Okay? At kapag nag-hover tayo ng mouse, lumilitaw yung mga additional na mga submenus no, para sa kanila. Okay? So, pag may arrow, ibig sabihin, pwede kang mag-hover at makikita mo yung mga submenus nila. Pag walang arrow, ibig sabihin, yun lang talaga yung mga choices. Okay? Tapos, tulad ng makikita din niyo dito, meron ditong save saka save as. So, ano yung difference nila? Yung save, kung ano yung current na ginagawa mo, i-save lang niya yon as is. At kung ano yung default. Okay? Pero kapag nag-save as tayo, pwede nyo siyang i-save into another
file type. Okay? Another file type. So, for example, kung drawing file ito, pwede nyo siyang i-save as drawing template. Or kung ito ay drawing template, pwede nyo siyang i-save as drawing, vice versa. Okay? Tapos, ang kagandahan din sa pag-save as, kapag kailangan mo mag-downgrade or mag-upgrade. So, for example, tayo ay nasa AutoCAD 2027. Pero pansinin nyo, pag kinlik ko yung drawing, save drawing, ang file type natin is AutoCAD 2018 pa din. Yeah, so why is that? Kasi ever since 2018, hindi pa din nag-upgrade ng file type ang AutoCAD. Which is good, no? Kasi kung ginamit mo is AutoCAD 2014 up to now, no? Pare-pareho na ng file type. Yan. May certain features lang na hindi magagawa yung lower version, pero at least compatible pa din siya. Pero once na pumalo na ng AutoCAD 2013, yung ginagamit ng kakolab mo na professional, yan, or draftsman, kailangan mo nang mag-downgrade into AutoCAD 2013. Which is, yun yung gagawin mo para makapag-save drawing as ka. Okay. So, pababa ng pababa, yung version, ibig sabihin, paluma siya ng paluma. Again, ang purpose ito para sa compatibility ng magiging kakolab mo. Okay, so hindi ko muna ito isi-save. Hayaan ko lang muna. Okay, tapos pwede din natin siyang i-export, no, into PDF or other files using export na tab. Pag import naman, pinapasok mo dito sa drawing file natin yung mga other file formats. Yan. So, sa publish and printing, ito yung kailangan na natin ng other outputs. And drawing utilities, madidiscuss natin to lalo na kapag gagamit na tayo ng layout. And sa closing naman, pwede natin i-close yung certain drawing lang, current drawing, or pwede i-close yung lahat ng drawings, or lahat ng project drawings. Pero pwede naman tong gawin dito, no? Kasi ever since, I think, 2022, no? Parang naging browser na talaga ang AutoCAD. So, nilagyan na nila ng mga tabs dito na parang naka Google Chrome ka lang din or naka web browser tayo, no? Na kung gusto mo ng panibagong drawing file, click mo lang yung plus, kakaroon ka na ng drawing 2. Ayan. At kapag katapos ka na sa ginagawa mo dito, yan, pwede mo na siyang i-close. Ayan. So, ganun ang kadali. Ayan. Tapos isa pa pala, no, kapag meron tayong AutoCAD drawing at meron tayong minodify kahit konti lang, tulad nito, napalitan ko lang ng konti yung kanyang view, kaya tanong niya agad kung magsisave changes ba ako. Pero since hindi ko naman intention yan, no ko lang siya. Pero I think maganda, no, na maging practice natin every 5 minutes or every 10 minutes, nagsisave tayo ng ating drawing. Now, tapos natin yung application menu. Yan. Ang next naman is the quick access toolbar. Quick access toolbar. So, ano yung para saan ang quick access toolbar? So, dito natin madaling makiklik yung certain commands na usually kailangan natin, no, habang nag-e-edit. So, for example, gusto mo mag-open ng bagong file, pwedeng dito. Yan. Pwede ding mag-save ka dito. Pwede ding mag-save as. Pwede kang mag-plot or mag-print dito. Ayan. Eh sir, parang pareho lang naman ng application menu yan. Ah. Yes, pareho siya. Medyo. Pagkaiba lang ng quick access toolbar ay meron itong undo saka redo buttons. At kung gusto nating baguhin yung mga menus niya, ayan, pwede pa nating dagdagan, no, ng panibagong mga commands na kailangan natin on that space, no. Pero in default, okay nang ito lang muna ilagay natin, no. Kasi nga again, tulad nitong mga new saka open, meron tayo dito niyan, eh. So, parang redundant na, no. So, as isa natin ito. Pero again, at least alam na natin tawag dito, ang tawag ay quick access toolbar. Sa ilalim ng quick access toolbar, makikita natin ang ribbon tabs. Ribbon tabs. So, ang mga ribbon tabs, ito yung mga set na mga commands, no, na pwede nating gamitin. And under that tabs, nandun yung mismong mga ribbon natin, no. Yan. Ribbon panels. Sa ribbon panel, nandyan yung mismong mga commands na nakasalansan into
ribbon titles. So, for example, here, ito ay draw. Ito naman ay modifying tools. Ito naman ay annotation tools, layers, blocks, etc. And may mga arrow sila, no? Again, ang indication ng arrow, meron kang mga additional na mga commands na magagawa, no? Dito. Okay, so make sure to explore that. Okay, so ribbon tabs saka ribbon panels. Makikita natin dito naman yung Autodesk Online Services. So dito pwede tayo mag-type ng commands na gusto nating malaman or paano yung na mga step by step, no, dito sa mga AutoCAD commands natin. So pwede niyo i-search dito 'yan. Then dito makikita naman natin yung ating sign in or sign out na tab. Okay? So sa mga educational license, mahalaga ito, no, para monitor natin kung sa inyo ba yung certain na drawing files or author ito ng iba pang student, no. Yan. So lagi niyong ila-login dito yung inyong account. Tapos ila-logout ninyo kung hindi sa inyo yung computer. Okay? So lahat ito ay ang tawag Autodesk Online Services. Autodesk Online Services. Dito naman sa baba, makikita natin itong may X and Y, no? X and Y. So tawag naman natin dito is the UCS icon or User Coordinate System. User Coordinate System. Ang UCS, ginagamit ito yung Cartesian Coordinate Plane, yung paggamit ng X-axis sa ng Y-axis kung naka 2D plane tayo. Pero kung tayo ay magti-3D plane, tulad itong gagawin ko, nagbabago na siya, no? Meron na siyang letter Z. Z-axis refers to the height or the depth of the 3D plane. Pero kung ibabalik natin siya sa 2D plane, balik ko lang sa kanina, ayan, babalik siya sa X and Y axis. So, ang tawag natin dito is the UCS icon. Okay? Sa baba ng UCS icon, dito naman tayo sa Model and Layout tab. Model and Layout tab. Model and Layout tab. So, ang mga ito ay magpapakita kung anong space tayo nagdo-drawing. So, usually, nagdo-drawing tayo sa model space. Tapos, tayo ay nagle-layout naman sa layout space. Or, dito tayo nag-plotting or nagbe-printing ng ating magiging outputs. No? Madaling malaman kung tayo ay nasa model or sa layout space. Ang layout space, kulay puti or white ang background. Model space, black naman ang kanyang background. Sa susunod naman is makikita natin yung coordinate values. Ayan, coordinate values. So, pag sabing coordinate values, tumutukoy ito sa coordinate plane natin or system na nabanggit kanina. So, first number refers to X value. Second number refers to Y value. The last number refers to Z value. So, 0 lagi ang Z kung tayo ay naka 2D plane. Okay? Nagkakaroon lang to ng number kapag tayo ay nasa 3D plane. Okay, so X and Y usually ang lumilitaw. So, ano yung numbers na nakikita natin? Bakit siya nagbabago? So, kung nasaan yung ating cursor o itong crosshair, nakikita niyo sa gitna, yan, doon nagbabago yung number. So, kung ang inyong crosshair ay nandito sa malapit sa origin, ayun, papalapit siya na papalapit sa number 0. Okay? So, technically, pag sabing origin, tumutukoy ito sa 0, x, saka 0, y, or 0, 0. Next is the drawing tool. Yan. Ito nakikita nyo from here sa grid up to selection cycling. Ito lahat ang tawag ay drawing tools. So, lahat ito ay drawing tools. Okay? Tapos ito may parang logo ng Mitsubishi, no? Yan. Ito naman ay, ang tawag dito ay annotation tools. Yan. O isama nyo na hanggang
hanggang dito sa may 0, 0. Elevation na menu. Yan. Tawag natin dito is annotation tools. Annotation. So, pag sabing annotation sa architecture and engineering, tumutukoy ito sa mga labels, dimensions, and other text na tumutulong na maintindihan yung specifications ng isang drawing. Okay? O tapos yung remaining na mga selections dito, ang tawag naman ay customization tools. Customization tools. Ayan. So, ano yung pwede mo i-customize dito? Yan. Pwede mong lagyan ng override yung mga layers natin. Pwede natin lagyan ng hatch toggle. Pwedeng i-off mo yung hatch. Pwede mong i-on yung hatch. Tapos dito, ang pinaka nagagamit ko dito is yung graphics performance. If ever na may problema ang inyong video card, parang medyo nagiging zigzag yung mga lines o kaya napuputol yung yung objects pero hindi naman talaga siya nagka-cut. Yan, may problema ka lang sa graphics. So i-check niyo lang tong graphics performance kung sakaling may problem kayo sa pinapakita ng video card ninyo. Okay? So yun isa sa mga nagagamit natin dito sa customization. Okay? Tapos meron tayong pinakamahalagang bar dito, itong command line. Ayan, command line. So, sa command line, dito natin tina-type yung mga commands natin. Commands natin. Kasi, yes, pwede natin gamitin itong nasa ribbon tab para gawin yung certain commands. Pero, mas efficient kung kabisado natin yung mga shortcut keys for those commands. So, may lalagay natin yan dito sa command line window. Again, command line window. Ang command line window, pwede natin siyang i-adjust. Itapat nyo lang yung cursor dito sa medyo upper part ng inyong command line. Then, left click, drag up. Yan. Pwede nyo lakihan no? Yung maipapakita ng inyong command line window. Okay, so ang kagandahan kasi nito, nakikita mo na yung mga previous commands mo and kung may problema, pwede nyo i-reverse engineering no? Using those commands. Okay? Pero kung masyado kayo nalalakihan or mas prefer niyo yung clean version, i-drag down niyo lang ulit para mapaliit niyo yung command line window. Now, what if accidentally na-close niyo yung command line window? Sa first time users naman, yan, may lumilitaw naman dito na dialog box. No? Kung sakaling mako-close mo yung command line window, sinasabi lang na kung gusto mo buksan ulit ito, press Control 9 lang daw. Control 9. So, try nga natin. Yes ko muna ito para mawala yung command line window. Okay, so di tayo makapag-type na. So, kung gusto mong maibalik daw yung command line window, Control 9. Babalik lang siya ulit. At dito din sa ating ribbon tab, pwede mo ding i-off ito at i-on. Control 0 naman siya. So, try nyo nga. Control 0. Ayan. So, mawawala. Magiging clean talaga yung ating window. Okay? Pero kung gusto mo ibalik ulit yung ribbon tab, Control 0 mo lang ulit, lilitaw ulit siya. And sometimes, ang nangyayari sa ribbon natin, nagiging compressed siya. Ayan. For example, pag dinouble click natin yung kahit alin lang dito na sa mga ribbon tabs, double click ko to, home. Ayan. So, yun, nagko-compress siya, no? Lumiliit yung mga ribbon panel natin. Double click ko pa na isa, ayan, mas maliit pa siya. Parang na din siyang ribbon tab na din. At last, pag double click ko ulit, totally mawawala na yung ribbon panels. Now, kung accidentally, ito yung lumilitaw sa inyong AutoCAD interface, huwag kayong magpanic. Ang gagawin nyo lang, double click nyo lang ulit yung kahit alin dito sa mga ribbon tab na ito. For example, dito ako nakaklik, ito na ito double click ko. Ayan, so babalik na siya sa dati. Now we've discussed the top and bottom portion of the interface. Let's discuss naman yung nandito sa middle portion. So sa middle portion, itong buong black screen natin, ito yung tumutukoy sa drawing area. Sa upper portion ng drawing area, makikita natin dito yung mga viewport. Ito yung viewport or view control.
Tapos yung visual style control. Yan. Visual style control. So again, view control or viewport control, saka visual style control. Okay? So, mga ito ay ginagamit para lang mabago natin yung ating views. So, for example, tayo ngayon ay nasa top view. Pwede natin siyang ilagay sa iba't ibang view. Pwedeng sa bottom, left, right, front, back, southwest, southeast, northeast, northwest na mga isometric na mga views. Okay? Tapos pwede natin siyang palitan din from parallel into perspective. Pagka parallel, yung mga lines ay hindi nagtatagpo. Pagka perspective, as in real world view, nagtatagpo yung mga lines natin. Okay? So, pwede nating i-as-is lang ito. So, since ang gagamitin lang natin sa AutoCAD is more on 2D view. Now, meron tayong pwedeng gawin sa ating mouse and keyboard para madaling navigate ang 2D into 3D spaces. So, hold yun lang yung shift, saka yung middle mouse button, pwede na siyang gamitin para mag-orbit. Yan. So, ang tawag dito ay nag-orbit tayo. And automatically, nagkakaroon na tayo ng Z-axis tulad ng pinakita ko kanina. Okay? And from that, pwede yun yung i-customize yung view or pwede nyo ibalik sa dati. Tulad nito, click ko lang yung top, babalik siya sa top view natin kanina. In relation to that, pwede mo din gamitin itong nasa top right corner ng ating drawing area. Tinatawag natin na navigation cube. Or itong nasa gilid, navigation bar naman ang tawag dito. Okay? So, these two can be used to navigate and orbit our drawing area or drawing spaces. Yan. So, mas madali pa din gamitin yung tinuro ko kanina, pero pwede niyong gamitin yung part na ito. For example, from top, gusto kong gawing southwest yung aking view. So, pwede niyo itapat or hover yung inyong mouse sa portion na ito. Tapos, pag meron ng nag-highlight na kulay blue, pwede niyo i-click para mapunta ka doon sa southwest portion ng top. Or gusto niyong southwest portion ng bottom, i-hover niyo lang ulit dito, mapupunta kayo dyan. So on and so forth. No? So, laruin lang ninyo to para maging familiar kayo sa navigation cube. And again, kung gusto nyo bumalik sa top, click nyo lang yung top. Yan. At i-make sure lang ninyo na kayo ay nasa north sign. Okay? Para hindi mawawala ang mga elements natin. I iterate this portion na dapat nasa top tayo. Kasi kapag medyo nagalaw natin ng konti yung ating space, nagkakaroon tayo ng problem sa mga elements natin later on. So again, make sure na kayo ay nandito lang sa top portion. Lastly, for this AutoCAD interface, kailangan natin maintindihan naman yung paggamit ng cursor natin or yung crosshair. As in yung crosshair na ginagamit sa mga telescope or sa mga sniper rifles, di ba? So yung crosshair, ang purpose ito is para makita natin agad saan nakatapat yung ating mouse. At again, precision kasi yung pag-uusapan kapag ka sa AutoCAD. Now, kung nahihirapan kayo makita yung inyong crosshair, pwede nyo siyang palitan using options command. So, options command is OP. Sa options command na ito, makikita natin yung iba't ibang mga tabs para mabago natin yung preferences natin for your AutoCAD application based on your taste. For example, under ng display tab, pwede natin palitan yung color theme ng ating interface. So, ngayon naka-dark ako. Pwede ko siyang palitan ng light. So, apply natin. Yan. Yan ang magiging itsura niya. Light yung kanyang ribbon tabs. Pero mas prefer ko ang dark kasi hindi masakit sa mata over time. So, apply ko lang ulit para bumalik sa dark. Pwede din natin palitan kung ano yung magiging file type niya. Kung 2018 or below yung gusto ninyo. Okay, so again, you can select that on this drop box. Tapos, pwede din natin mapalitan kung saan yung mga plotting devices natin. Kung may printer kayo or may secondary printer or pwedeng PDF printer. Pwede din natin palitan yung mga preferences natin sa drafting. For example, yung marker size ng AutoSnap o kaya yung aperture size ng ating crosshair.
or pwede ding mapalitan yung pick box size, saka yung grip size. Ayan. And also, pwede natin palitan yung naging profile natin. O kung naalala ninyo, binuksan natin itong AutoCAD in Architecture US Metric. Pero kung mas prefer ninyo yung iba, such as Global o kaya US Imperial, or just the basic AutoCAD styles, pwede nating iset current yon. Pero as of now, kaya nga natin pinili ito kasi nasa metric tayo na unit system. And so on and so forth. Dito lang yan makikita sa options command. And speaking of using the metric system, pwede din natin palitan yan using UN. So, command natin is UN for units. Enter. Okay, so i-check nyo lagi yung units bago kayo mag-drawing or bago kayo mag-modify ng drawing. Kasi baka edit tayo ng edit, iniisip natin metric yung ine-edit natin. Pero totoo pala, tayo ay naka-imperial or naka-inches o kaya naka-feet tayo. So again, kung tayo ay metric, kailangan nasa meters or millimeters lang tayo. Pero in our projects, I will be requiring you to use millimeters. Pwede natin palitan yung ating type ng paglalagay ng mga digital numbers. So pwede tayong mag-decimal, pwedeng architectural, usually ito gumagamit ng imperial units, and others. Pero in this case, decimal lang tayo. Okay? So kopyahin lang ninyo yung nandito sa options ko, tapos apply lang natin, then okay. So UN for units. And also, pwede din natin palitan kung ano yung magiging mga work area natin. Ayan. Work area or workspace na tinatawag. So, sa workspace kasi, pwede nating i-edit ito dito sa ating status bar o sa annotation layout bars, no? So, makikita natin dito may nakalagay workspace switching. So, workspace switching. So, under this, makikita natin naka-check dito is drafting and annotation. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito for 2D drafting lang. Pero once na kailangan na ninyo mag 3D, pwede na kayong pumili ng ibang workspace tulad ng 3D Basics saka ng 3D Modeling. So, pag naging 3D Basics, check natin, mag-iiba yung ating ribbon panel. Lahat to ay command para sa 3D na. And for basic only. Pero kung gusto natin ng advanced modeling na, ayan. So, ito na yung magiging workspace niya. Okay? So, tinuturo ko lang to kasi baka mamaya may mabuksan kayo na AutoCAD software, tapos magtataka kayo bakit iba yung nasa ribbon panel. So, pwede lang yan palitan dito lang sa baba. Okay? Sa workspace switching. Katabi lang siya ng annotation tabs. Annotation tabs. So, balik lang natin sa drafting and annotation. Tapos, kung medyo nalalabuan kayo sa nagiging drawings niyo sa drawing space, drawing area, sa model or sa layout, pwede niyong taasan dito. Okay? Pwede niyong taasan dito. Pero, for the sake of performance, ilagay lang natin ito lagi sa medium detail. Okay, medium detail lang tayo. Okay, so I think that's all for the whole interface of the AutoCAD. So hopefully maging familiar kayo sa lahat ng mga interface na ito. And for your activity, please screenshot your AutoCAD. Then dapat naka-sign in kayo. Kailangan kita ko yung inyong account. Okay, kita ko yung inyong account. Tapos, gawa kayo mag-edit lang kayo na nakikita natin yung mga labels na mga na-discuss ko sa video na ito. Okay, so, assignment tab will be on MS Teams or in other section, baka sa Canvas natin i-upload. Okay, so again, exercise natin for this lecture, screenshot nyo to, kita yung sign-in account ninyo, educational account, tapos i-label ninyo ano-ano yung mga nakikita natin sa space na ito.